Yes. Ngayon lang sila nagigising kasi. Hindi. Tsaka sinasabi din ng gobyerno na kailangan, yung hindi na natin hintayin yun. Kaya lang, paano mo hindi hintayin yung mismong kaguluhan kung wala ka ng pera? Paano mo i-evacuate agad yung mga Pinoy? Ang maganda lang sa Saudi Arabia, nagbudbud ng pera yung hari. Buwan-buwan may binibigay na pera sa lahat ng kanyang mamamayan. Kasama ba tayo? Hindi tayo mamamayan. Hindi. So, out. Sa ibang balita naman, arestado ang isang high school student sa Argao, Cebu matapos itong saksakin umano ang isang elementary student. Sugatan ng biktima sa kaliwang kamay at kanang bahagi ng likod. Nangyari daw ang insidente nitong Biyernes sa mismong silid-aralan ng biktima. Hindi naman malinaw ang motibo ng insidente. Pero kwento ng biktima, sinaktan pa raw ito ng suspect ilang araw bago ang insidente. Naharap sa kasong frustrated homicide ang 22-year-old na estudyante. Ano ba naman yan? 22 na siya, pinatulan niya bata. High school pa lang siya, 22 years old siya. At saka yung mga ganyang insidente, di ba minsan naririnig yung mga school rage, naririnig natin sa Amerika, sa ibang bansa. Ngayon, di ba yung recently, yung binaril, 17-year-old, yung girlfriend niya. Tapos ito, saksak. Pero hindi siya violent na talaga. Hindi kasi talaga uso dito yung inspeksyonin mo yung mga bag na lapasok. Kaya nakakalusot yung mga ganyan eh. Alright, samantala, ito naman po ang isang balitang magpapa-aha sa inyo mula sa bansang Japan. Japan! Yan ang optical illusion na ibinida ng isang math professor doon. Halimbawa nito ang isang bola sa slide na imbes na gumulong pababa, ay umakit pa. Pero kung sa unang tingin ay pababa ang slide, nagkakamali kayo dahil sa ibang anggulo. Malalaman na niloloko lang pala ang ating paningin. Manluloko kayo. At huwag ismulin na professor na ito dahil nanalo na siya na bilang Best Illusionist of the Year sa isang contest sa Amerika noong isang taon. At ang kanyang masterpiece noon, itong model na may 4 na bola na tila gumugulong paakyat ng slide. So, ano anggulo yung ginamit niya? Kayong mga hapon kayo. Optical illusion. Ano mga naisip. Sa internet, meron din sila yung mga optical illusion, pero ngayon lang nakita na parang 3D na optical illusion. Galing. Cute. Niloloko ang ating mga kaisipan. Ang galing niya. At ito para naman sa ating maagang showbiz balita this morning tungkol ito sa American Idol Season 10 finalist na si Tia Mejia. Nag-tweet kasi ang half Pinoy na dalagita ng kanyang pasasalamat sa kanyang Pinoy fans na nagbigay ng suporta para makapasok siya sa top 13 ng AI. Sa kanyang tweet, sinabi pa ni Tia na mahal niya mga Pinoy. Last week, napabilib ng Idol finalist ang mga AI judge sa kanyang performance. At inihambing pa nga si Tia ni Randy Jackson sa Yumang King of Pop, Michael Jackson. Nakakatawa dyan ng Twitter, biglang nagiging medium na eh. Yes. Parang sobrang big time na eh. If ever you tweet something, pwede na maging headline. Pwede rin. Pwede rin. Pwede ka rin may kaaway ka, di ba? Nakakatawa. Sabi lang ang mag-aaway. Anyway, high-tech balita naman mula sa Germany kung saan ibinida ang isang laptop na pwedeng i-operate gamit lamang ang mata. Pwede ka bigyan. Ito ang countdown ng prototype eye-controlled laptop at naging posible ito sa pamamagitan ng isang infrared light na babasa sa galaw ng mata ng taong gumagamit ng laptop. At gamit ang mata, kaya nang mag-scroll at mag-flip ng pages at hindi lamang ito puro laro dahil makakatulong din ang ganitong teknolohiya para sa mga taong may kapansanan at hindi na nila kailangan pang gumamit ng mouse para makapag-computer. Paano kung sanay ka magpipikit-pikit ng gano'n? Nag-scroll yun ako. Ayaw mo pang ilipat. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ni chairman yan. Magkakagulo-gulo. Maraming chairman. Sino ang chair? Ay, narito na. Ito ba yung nagpauso ng speed gun? Narito na. Ito na ni Lab Adjuber. Lab. Maraming salamat, Igan! And happy morning po sa ating mga kapuso. Ito na po ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Kaya ho, medyo mahal umibig ating panahon. Meron pa rin ho tayong hanging amihan. Yan po ay naranasan natin sa Northern and Central Luzon, mga kapuso. Ito po yung hangin na dumaraan sa mga lupain sa hilagang kanluran ng Pilipinas na madalas po ay cool and dry. Ang Mindanao naman po, may wind convergence sila dyan. Mga hangin naman po yan na nagtatagpo sa isang lugar. Kumikilos po yan paikot, nagdudulot din po yan ng ulap at ulan. Ang Northern at Central Luzon, kasama na ang Visayas at Mindanao, makakaranas po ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagtulog. Ang Metro Manila naman po at natitirang bahagi po ng ating bansa, magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagtulog. Ating pong sunrise, 6:06
8 ng umaga at ang ating mong sunset ay mamayang 6:05 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. At happy breakfast sa lahat ng nananangalian. Okay, ha? Happy breakfast sa lahat ng nag-aalmusal. Baka pwede namang happy breakfast ngayong umaga. Okay? Okay, kahit pa nagmahal ang tinapay, bawag pa rin nating yung skip. Tatlong breakfast ang nabanggit natin ngayon. Para buong araw masigla. Yan ang barometro ng energy. Breakfast! Eat like a kamusta ang king, diba? breakfast mo sa umaga? Mabuti naman ngayong umaga. Dapat pag breakfast, eat like a king. Pero paalala lang po, Pwede ba ako mag-breakfast ng tanghali? Pwede. Kung tanghali ka gumising. Pwede ba ako mag-soft drinks ng coffee break? Pwede rin. Pwede rin. Pwede. Pero ito, paalala lang, bawal po ang ham at hotdog ngayon dahil Ash Wednesday po. Magtinapay at mantikili na lang tayo at may maagang hirit mula sa isang tinapayan. Tinapayan. Sina Monica at Arn. Good morning. Uy, magkano ng tinapay dyan? Nagmahal na ba? Tinapayan. Good morning. Happy breakfast. Ay, nag-breakfast na ba kayo? Kami ni Arn, hindi pa rin kami nagbe-breakfast pero syempre masayang-masaya kami dahil napakaraming tinapay dito sa harap namin dahil nandito nga tayo ngayon sa isang pagawaan ng tinapay sa Sampaloc, Maynila. At syempre, hindi mawawala dyan ang paborito nating lahat, lalong-lalo na dito sa unang hirit. Walang iba kundi ang pandesal. Ayan. Well, kaya lang mga kapuso, ang problema, Arn, I'm sure you've heard of this, medyo tumaas na nga ang presyo ng mga tinapay ngayon, lalong-lalo na ang pandesal dahil tumaas nga daw ang presyo ng harina. So, ang tanong, paano ngayon yan na tumataas nga ang presyo ng flour? Meron ba tayong substitute dyan, Arn? Yes, tama ka dyan, Monica. Ay, tama po siya, mga kuso. Good morning po. Maganda po kayo sa umaga. Kahit merong crisis na sa bilihin ng harina, abay, hindi pwedeng magutom o kumalam ang sikmurang Pinoy. Kaya naman, abangan ang iyo pang tips para makatipid. Dahil ang substitute now for the tinapay ang ibibida namin mamaya. Ayun, actually nandito sa harapan na natin yung Arn. Yan yung potato at kamote. So, paano ginagawa yan? Yan ang alamin natin mamaya kasama mga health benefits ng mga tinapay na paborito natin mga Pinoy. Lahat ng yan ating pag-uusapan sa pagbabalik natin dito sa paggawaan ng tinapay po sa Sampaloc, Maynila. Back to studio muna tayo. Okay, kaya tambay na dito kung saan busog lagi ang informasyon at mga gimmick namin. Ang inyong paboritong morning show sa umaga, syempre. Okay, para malinaw lang. Anong oras ang morning show nyo? Umaga, bakit? Konti dito lang sa Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit. Total linis ang inyong umaga sa Unang Hirit at Zonrox Bleach at Zonrox Color Safe Bleach. Only Globe was first to let you pick and mix your plan, let you choose your freebies, and now first to let you do both. All new Globe My Super Plan, our best plan ever. You choose